araw na to, sisimulan natin ang exciting na serye, itong Mateo. Ang Tagalog congregation as well as yung Parañaque congregation ay nag-decide na pag-aaralan natin ang buong libro ng Mateo. 28 kapitulo, iisa-isahin natin. Napakaganda pong pag-aralan ng Biblia, yung tinatawag natin na verse by verse. At makikita natin yung pag-angat ng katotohanan sa Biblia na magpapalago sa atin. At ang topic po natin ngayong hapong ito ay ang unang-unang chapter ng Mateo na nagbibigay sa atin ng katotohanan sa hari nating Panginoong Hesus at tagapagligtas, ang mahal nating hari. Kalimitan, pag sinabi mong, ang mahal na hari! Ay, sorry, may nagising. Di ba? Nagyuyukuan. Kadalasan kasi takot. Di ba? Nakita niyo ba yung dyaryo si Colonel Nagapi? Gaddafi. Natalo siya eh. Colonel Nagapi na siya. Di ba? Galit na galit sa kanya yung mga tao. Imagine, 42 years siyang namuno. Tapos nung kahuli-hulihan, sobrang galit sa kanya ng mga tao. Kasi yung kanyang pagiging pinuno, o sabihin mo para siyang hari, ay isang napakalupit na pamumuno. Karamihan, pag sinabi mong hari sa kasaysayan ng mundo, paano namumuno yung hari na yun? Di ba? Malakas. Kahit mabuti siyang hari, pero malakas pa rin yung kanyang pamumuno. Kaya kadalasan, malakas yung kanyang militar. Ibang hari ang ating pag-uusapan. Pag sinabi mo ang mahal na hari, hindi dahil pinipilit niya o pag hindi mo sinabing mahal na hari, papatayin ka niya. Ngunit talagang ang hari natin at ang Diyos na tagapagligtas, pag nakilala mo siya, talagang mamahalin mo siya. Yan ang kakaiba sa tunay na buhay ng isang Kristiyano. Kaya ito pong introduction natin, masasabi natin na napakahalaga sapagkat dito natin makikita ang panimula ng kasaysayan ng Mesaya. So bibigyan po muna natin ng background, itong ating babasahin kung saan nagmula si Jesus at saan papunta ang ating kasaysayan. Nung ipinanganak si Jesus, siguro alam niyo na naman, ang lupa ng Israel ay nasa sakupan ng bayang Roma. Para silang, kumbaga sa panahon ng Hapon, merong sumakop sa kanila na napakalupit. Sino po ba dito ang buhay na nung panahon ng Hapon? Walang umaamin. Talaga, maghapon ka nung pinipreach, talagang walang umaamin eh. Pero nung panahon ng Hapon, maraming tao na nakikikollaborate o tumutulong sa kalaban. Ito si Matthew. Kasi si Matthew, ano si Matthew? Ano mo si Mateo? Tax collector. Ibig sabihin, pag sinakop ng isang bansa ng Roma, ang tulad ng bansang Israel, kaya nila ito sinakop para makuha yung kayamanan ng mga tao. Ang ginagawa nila, kumukuha sila ng tinatawag na tax franchise. Tulad ngayon, pag bumili ka ng franchise ng Jollibee, alam niyo ba kung magkano yun? Tax franchise. Ang franchise ng Jollibee, 25 million. Grabe, 25 million. Dati, bibilin mo yung tax franchise, ibig sabihin, ikaw yung mangongolekta sa bayan. So, sasabihin ng Roma, bigyan mo ako ng 20%, sa'yo na yung tira. Bahala ka na kung ano ipapatong mo. Kaya itong sariling mga kababayan ng Israel, ginagawa nila, minsan, pinapatungan nila 50%. Kaya naghihirap yung mga kababayan nila at sila ang nakikinabang. Kaya ang kinamumuhi ang mga tao sa Israel ay yung mga, ano ba sa Tagalog yung tax collector? Maniningil ng buwis. Dalawang klaseng buwis ang kanilang sinisil, yung tinatawag na poll tax o parang income tax at saka yung real estate tax. So yung mga Roman senator, sasabihin nila, sino sa Pilipinas na sasakupan ng Roma ang gusto ng tax franchise? Bibilin mo sa kanila yon, bibigyan mo sila ng cut, at sa iyo yung prangkisa na yon sa loob ng 5 years. Ito yung tinatawag na mga publikani o mga publicans. Sila yung mga traidor. Isa sa mga pinakasikat na publikano sa Biblia ay nagsisimula sa letter Z. Sino nakakaalam? Si Zorro? Zacchaeus. Sabi Zorro daw eh. Si Zacchaeus.
At isa sa pangalawa sa pinaka-sikat ay ito, si Matthew Levi, si Mateo. At dito si Mateo na ginamit upang sabihin sa atin kung saan nagmula ang tagapagligtas at paano ka maliligtas. Nung ginagawa ko po itong mensaheng to, pag yung tinatawag kasing expository preaching, ine-extract mo yung ibig sabihin. Ginagawa mo yung passage, hindi mo alam kung anong lalabas. Pinag-aaralan mo pa lang siya. Sabi ko, ano kayang ituturo sa akin nitong libro ng Mateo? Alam niyo itinuturo niya sa akin? Dalawa. Unang-una, ang Panginoon ay lubos na makapangyarihan. Gagamitin niya ang kahit sino, kahit gaano kasama, kahit gaano ka palpak, salitang Grego yun, palpak, at gagamitin niya ang masamang sitwasyon para sa kanyang kaluwalhatian at para sa ikabubuti ng kanyang mga alagad. At ito nga si Mateo, makikita mo, kabaitan ng Diyos, sa isang karimari-marim na trabaho ng taong ito, siya pa ang ginamit. Anong implikasyon sa atin yan? Kung yung mga masasamang taong ganito, mga makapili, di ba? Yan ang tawag doon, makapili. Kaya natin, alam niyo kung ano yung makapili? Yung traidor ng panahon ng Hapon. Kaya natin ibinoto si Joseph Estrada, di ba? Ang dami niyang napatay na Hapon. Napakabayani niya. Pero meron mga Pilipino noon, makapili. Ayan si Mateo, makapili siya. Kinakampihan niya yung mga Romano, pero ginamit siya. At dito sa Mateo 9:9, makikita mo yung introduction kay Mateo. Ito, ini-introduce natin yung book of Matthew. Habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo, na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Alam mo yung sinabi ng Panginoong Jesus kay Mateo? Kasi tandaan mo, yung prangkisa ng tax, pag nakuha mo yun, sigurado layaman ka. Lahat ng dumaan doon sa kalye ng prangkisa, diyan sa Alabang, nagtayo kami, meron siya mga kasamang Romanong sundalo. Pag sinabi ni Mateo, oy, magbayad ka ng buwis, 4 yung gulong nung kariton mo, bayad ka. Pag hindi ka nagbayad, papahuli ka niya. So yung prangkisa na yun, yung franchise na yun, talagang pag naibigay sa iyo yun, exclusive, sigurado yayaman ka. Sinabihan siya ni Jesus, sumunod ka sa akin, ibig sabihin, iwanan mo yan. At dito, makikita mo yung implikasyon ng lubos na kapangyarihan ng Panginoon. Sapagkat bago pa man makita ni Mateo, bago pa man siya tawagin ni Jesus, tinatrabaho na siya ng Holy Spirit, tinatrabaho na siya ng Panginoon. Di ba yung iba sa inyo, unang-unang nakapakinig, bigla kang umiyak, bigla kang tumanggap sa Panginoon nung naunawaan mo? Ganyan na nangyari dito kay Mateo na sumulat ng Gospel of Matthew. Sabi niya, sumunod ka sa akin. Aba, nung iniwanan niya yung lamesa, nung pangungulekta ng buwis na nagpapayaman, sigurado, yung mga nakatingin, ay, akin na lang to, mabuti na lang, iniwanan mo. Engot yan, si Matthew. Biro mo, iniwanan niya. Hindi lang yon sa Matthew 9:10, yung susunod na verse, hindi lang niya iniwanan, sabi pa, nakita si Jesus na kumakain sa bahay ni Mateo matapos niyang iwanan yung prangkisa, at marami din dong mga makakasalanan at marami ding mga maniningil ng buwis. So, nag-celebrate itong si Matthew. At makikita mo dito ang paggamit ng Panginoon sa isang katulad niya at katulad natin. So, tatlong bagay ang ating makikita dito sa libro ng Mateo. Walang matutulog, ha? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka matutulog. Pag natulog ka, kukurutin kita, sabi mo. Alam nyo, itong sermon na to, ipinrelease ko doon sa Parañaque, English. Sabi sa akin nung ka-meeting ko gabi, sabi niya, Pastor EJ, you know, when you preach in Parañaque, you don't joke. Sabi ko, matin ka ng Tagalog. Puro joke doon. Kasi at home ho ako sa inyo. Okay lang mo ba? Mas okay, di ba? Kasi 3 o'clock, nakakaantok yan. Sabi niya, masyado kang seryoso. Seryoso naman tong topic natin, pero pwede naman ho tayong may kaunting humor. So, 3 bagay ang makikita mo sa libro ng Mateo. Unang-una, ang paghahayag sa hari. Dito sa libro ng Mateo, makikita natin na inihayag ng Diyos sa atin yung ating Panginoon na tagapagligtas. Pangalawa, makikita mo rin na nung inihayag ang hari, siya na may tinanggihan.
So sa mga susunod na linggo't buwan, makikita mo, inihayag ang hari, pero imbis na tanggapin, sambahin ang Mesiyas at tagapagligtas, siya ay tinanggihan. Pangatlo, makikita natin dito sa Mateo ang pagbabalik ng hari. Napakatindi ho. Ngayon, nung sabi kong aking ipipreach ang Mateo from the first verse to the last verse, one verse at a time, sabi nila, nasisiraan ka ng bait. Napakahirap. Hindi mo ba alam, yung Mateo, yung first 17 chapters niyan, puro pangalan. Paano umipipreach yung puro pangalan ng tao? Anong sasabihin mo sa kanila? Ang gaganda ng pangalan na yun. Magaling gumawa ng pangalan. Pero, alam nyo, ang Bible kasi, pag sinulat yan, dapat yan pag-aralan. So, babasahin po natin ang Mateo at makikita natin na ang mga Hudyo, napaka-importante sa kanila na yung hinulaan o yung pinrophesy na hari ay nanggaling sa linya ng mga hari. Pag meron nagsabi, ako yung Mesayas at hindi mo natunton yung kanyang lahi doon kay Abraham at kay Haring David, ibig sabihin fake yon. Ano? At napaka-importante din sa mga Hudyo na yung kanilang nunuan, 30 lolo kaya nilang i-trace. Bakit? Sapagkat ang mga Hudyo, nung pumasok sila sa Promised Land, yung pagdidistribute ng kayamanan at yung mga lupaing nasakop sa pamamagitan ng kanilang apelyido at tribo. Nakuha nyo? So pag hindi mo na-trace yung linya mo, pagpasok sa Promised Land, homeless ka. Okay? So yun yung... Tapos, alam din ng Panginoon na pag nasakop sila, kasi nasakop sila sa Babylonia, mga ibang lugar, pagbalik dun sa lupa, bubuuin uli kayo, o lahat ng Del Mundo dito. Lahat ng batong bakal dito. Ano? Pangatlo, napaka-importante nung tinatawag na pedigree o yung saling lahi o yung mga ninuno sapagkat doon sa Israel, ang pwede lang mamuno sa theocracy, yung tinatawag na mga the line of priest o yung linya ng mga pastor. Ano yung tribo na yon? Pantalon. Levites. Talaga namang napakahusay ng Tagalog worship. O, di ba? So, napaka-importante. Kaya, yung Mesaya na dadating, yung hari na dadating, kailangan nagmula doon sa tatay ng pananampalataya si Abraham. At yung recording na yan, isa lang ang Israel, ang naalam ko, na talagang tinetrace nila. Kaya itong Matthew chapter 1 to verse 17, puro pangalan. At yan ay napaka-importante upang yung Mesaya na magsasabing sangaan Diyos ay may patunay na siya ay royal blood o dugong maharlika at nanggaling siya sa angkan ni Abraham at saka ni David. Kasama na si Isaac doon. Nasa linya yun. Kaya babasahin po natin ang genealogy o saling lahi ni Hesukristo na nagmumula sa pangako kay Abraham at natunton papunta kay Hesukristo. Mateo 1, 1 hanggang 17. Mateo 1, dapat dala nyo lagi yung Bible nyo, ha? Ito ang aklat ng lahi ni Hesukristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac. Naging anak ni Isaac si Jacob at naging anak ni Jacob si Juda at ang mga kapatid nito. Naging anak ni Juda kay Tamar si Perez at Zerah. Naging anak ni Perez si Hezron at naging anak ni Hezron si Aram. Naging anak ni Aram si Aminadab. Naging anak ni Abinadab si Nashon at naging anak ni Nashon si Salmon. Hawak nyo ba mga Bible nyo? Nasa verse 5 tayo ng Matthew chapter 1, verse 5. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. Naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed at naging anak ni Obed si Jesse. May test mamaya. Tatandaan nyo yan, ha? Mamaya may quiz. Naging anak ni Jesse si Haring David. At naging anak ni David sa asawa ni Urias si Solomon. Naging anak ni Solomon si Rehoboam, naging anak ni Rehoboam si Abayas, at naging anak ni Abayas si Asa. Naging anak ni Asaph si Jehoshaphat, naging anak ni Jehoshaphat si Joram, at naging anak ni Joram si Urias. Naging anak ni Uzzias si Jotham,
naging anak ni Jotham si Ahaz, at naging anak ni Ahaz si Hezekias. Naging anak ni Hezekias si Manases, naging anak ni Manases si Amos, at naging anak ni Amos si Josias. Naging anak ni Josias si Jeconias, tandaan niyo yung pangalan na yan, si Jeconias. At ang kanyang mga kapatid ng panahon na dalhin sila bilang bihag sa Babylonia. Pagkatapos silang dalhin bihag sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Shealtiel, at naging anak ni Shealtiel si Zerubbabel. Naging anak ni Zerubbabel si Abayud, naging anak ni Abayud si Eliakim, at naging anak ni Eliakim si Azor. Naging anak ni Azor si Zadok, naging anak ni Zadok si Akim, at naging anak ni Akim si Eliud. Naging anak ni Eliud si... That's the E in EJ. Eleazar, tandaan niyo yan. Nasa quiz yan. Naging anak ni Eleazar si Matan, at naging anak ni Matan si Jacob. Naging anak ni Jacob si Jose, na asawa ni Maria, na siyang nagsilang kay Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, ang lahat ng salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David ay 14. Mula kay David hanggang sa pagkadalang bihag sa Babylonia ay 14 na salinlahi. At mula sa pagkadalang bihag sa Babylonia hanggang kay Kristo ay 14 din na salinlahi. Yung magsasabi na siya'y Mesayas, hindi pwedeng dumulas dyan. Kailangan yan, linyang yan ay perpekto. Pag merong dumulas dyan, ibig sabihin na ang Biblia hindi sulat ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagkakamali. Kaya itong introduction sa kauna-unahang New Testament book in the Bible. Sapagkat pinapatunayan dito, inaanunsyo, pag may cellphone kayo, pakipatay ha. Kasi mahirap tong pinipreach ko, nadidistract tayo at yung katabi natin. So itong linya na to, nung inanunsyo sa mga Hudyo at sinabi ni Jesus na ako ang Mesaya, dapat naintindihan nila, itong si Jesus ba bumalik doon sa linya ni Haring David at saka ni Abraham? Pag hindi, hindi nila pwedeng paniwalaan. So yung prophesied king sa Israel ay mapapatunayan sa pamamagitan nitong genealogy na to. Alam niyo po ba, na pag meron pang nag-claim ngayon na Mesaya siya, hindi na pwede. Bakit? Sapagkat yung linya na yan ay nasira ng lahat. Ibig sabihin yung record. There is no Jew now that can claim anymore kasi yung record ng saling lahi nasira sa dami ng gera at mga pag-aatake sa kanila ng mga kalaban. So ang kahuli-hulihang tao na nag-claim na siya'y Mesayas, na si Jesus, siya na lang ang kahuli-hulihang pwede talagang magsabi niyan sapagkat pagkatapos niya, lahat na ng mga record nabura. Nandiyan pa po ba tayo? Kaya nakikita mo, ba't ganito introduction? Ang Biblia ay tinatawag kong technical book. Pag kailangan mo ng pruweba, dapat siya ay laging angkop at walang pagkakamali. So dito, sinabi ko sa inyo, implikasyon nitong una nating introduction ay ang ganap na kapangyarihan ng Diyos sa historya at sa lahi ng mga tao. Meron po ako ipapakita sa inyo dun sa linyang yan. Sabi ko sa inyo, tandaan niyo yung pangalang Jehoiakim, hindi ba? In fact, si Jeconiah. In fact, bago tayo pumunta dyan, tingnan nyo ang Lucas 2, 4 hanggang 5. Ito napaka-importante nung linya, no? Sa Lucas, makikita natin si Joseph at saka si Mary. Sabi dito, mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Anong ginagawa ni Mary and Joseph? Pumupunta sila dun sa census kasi kailangan chine-check, kanino angkan ba ang bawat isa? Pag hindi ka pumunta doon sa munisipyo kung saan, mawawala yung linya. Kaya sa bukana pa lang ng libro ng Lucas, makikita mo na si Mary at saka si Joseph, inaayos yung kanilang salinlahi. Ganito ka-importante yun. Di ba buntis si Mary nun?
Yun ang ginagawa nila. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay kabuwanan na. They are trying to make their pedigree line up. Pero may problema. May problema. Sapagkat, pumunta tayo dun sa slide ng Jeremiah 22:30. Kasi nakita natin, tumalon ka dun sa Jeremiah 22:30. PowerPoint. Jeremiah 20, yan. So, di ba sabi natin kanina, si Jeconiah nasa linya, di ba? Kasi si Joseph, na tatay ni Jesus, adoptive father, kasi Holy Spirit talaga yung tatay ni Joseph, di ba? Gising pa kayo? Kurutin mo yung katabi mo, mukhang may mga natutulong. Yung promise na si Abraham, dadaan kay David, papunta dun sa Messiah, si Jeconiah na andun sa linya na yon, di ba? Binasa natin kanina, di ba? Pero tingnan mo, si Jeconiah inalis sa linya. Sapagkat may ginawa siyang kasalanan, sabi, ganito ang sabi ng Panginoon, isulat ninyo ang lalaking ito. Ang tinutukoy dito si Jeconiah, bilang walang anak. His line was cursed. Isang lalaki na hindi magtatagumpay sa kanyang mga araw, sapagkat walang sino man sa kanyang mga supling ang magtatagumpay na luklok sa trono ni David at maghahari pang mula sa Huda. May problema ka ngayon, mali ang Bible. Binasa natin from Abraham to David to Solomon, tapos si Jeconiah, doon dumaan yung royal blood. Iisinumpa. Paano yan? Nakita nyo? So may problema. Pero, ang solusyon ng Panginoon dito, kahit naputol yung royal blood, yung pagiging hari o yung pagmamana ng pagiging hari, hindi naputol. Example, pag ikaw ay nag-adapt, ano ba yung adapt? Pag ikaw ay nag-ampon, nag-ampon ako ng bata, hindi ko siya dugo, di ba? Pag namatay ako, yung aking kayamanan, yung aking kaharian, kahit ayaw kong ibigay sa kanya, pupunta sa kanya yan. That's the law. Alam niyo ba yun? Nag-uugad yan sa Old Testament. So, kahit yung royal blood ni David to Solomon to Jeconiah, okay, hindi pwedeng maputol. Yung royal blood, yung royal inheritance na yun, pwedeng dumaan, pero yung dugo, alam mo kung saan nangyaring yung dugo? Kasi dapat yung Messiah, may royal inheritance at saka may royal blood o blood mula kay Abraham. So, yung royal, yung pagkahari na naputol kay Jeconiah, okay, nagka-problema kasi naputol yung dugo dahil inalis na si Jeconiah. Sinolusyonan niya ng Panginoon sa pamamagitan ng linya ni Mary. Kasi tandaan nyo, si Joseph na linya ni Jeconiah, hindi naman talaga niya tatay, di ba? Hello? Andiyan pa kayo? Hindi niya tatay yon by blood. Tatay niya yon by royal inheritance. So yung pagkahari ni Solomon, na ipasa pa rin kay Joseph at saka kay Jesus, kahit naputol si Jeconiah. Saan kinuha ni Jesus yung royal blood? Kasi dito pala, nakuha niya yung royal inheritance, pero naputol yung blood kasi inalis si Jeconiah. Kung titingnan mo ang linya ni Mary, sa Luke 3, kasi itong pinag-aralan natin, yung inheritance, yung royal lineage from Abraham to the Father. Pero kung itetrace mo yung lineage ni Mary, pabalik, mula kay Mary, dun sa Lucas, makikita mo na pabalik din kay Abraham. Pero mula kay Abraham, kay David, hindi dun kay Solomon dumaan. Yung Solomon dun sa Jeconiah. Meron pang isang anak, si David, si Nathan. Yun ang kalululuhan ni Mary. Nandiyan pa kayo? So nakita mo, kailangan yung Messiah, pagkahari at merong dugo ni Abraham. Naputol kay Jeconiah yung dugo, pero yung pagkahari hindi naputol kasi inheritance yun kahit maputol. So kinuha yung royal blood para matupad yung hula o yung prophecy sa pamamagitan ni Mary. Kasi si Mary, basahin nyo sa Lucas later on, dumaan kay David pero hindi kay Solomon, kundi kay Nathan. Pero balik pa rin kay David na balik pa rin kay Abraham. Kaya ako pinapakita sa inyo to kasi
ang pagkametikuloso ng Bible. Kung si Jeconiah, hindi dumaan doon kay Joseph, at kung si Joseph, naging tunay na tatay ni Jesus by blood, yung curse sa Jeremiah 22:30, naging mali ang Bible. Pero dahil virgin birth siya, umubra yung royal blood at saka yung royal line, inheritance, at saka yung royal blood. Nalito ba kayo? Nakuha nyo? Dapat kasi yun isang linya lang, naputol, so dumaan siya rito. Yan yung sinasabi natin na ang Bible, napaka-mitikuloso. Ano bang implikasyon sa atin yan? Kung ganun kakontrola ng Panginoon ang Bible, sa tingin mo, kinokontrol niya yung buhay mo? Hindi pwedeng magkamali ang Bible at ang Panginoon, hindi rin pwedeng magkamali sa atin. So sabi sa Matthew 1:11, naging anak ni Josiah si Jeconias at ang kanyang mga kapatid ng panahon na dalhin sila bilang bihag sa Babylonia. Ngunit dahil nga yung dugo na yon ay hindi nanalaitay kay Jesus, yung sumpa kay Jeconiah ay natalunan. Sabi sa verse 1, ito ang aklat na lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Napaka-importante ng salin lahi sa pagpapatunay sa linya ng Mesayas. Yung aklat o yung the book, yung Biblios, ito yung listahan ng mga pangalan. Ito yung record na ngayon nga, sinabi ko sa inyo, nawasak na. Sinira na yan ng mga kalaban ng Israel. Kaya ngayon, pag may nag-claim na Messiah, hindi na pwedeng patunayan. Jesus was the last claimant na matetrace through the genealogy, through the royal blood of David at bloodline ni Abraham. So yung sinabi, ito si Jesucristo. Ano ba yung Jesus? Sa Hebrew, yung Jesus ay Yeshua. Ang literal na ibig sabihin niyan, Jehovah saves o nagliligtas si Jehovah. Ipinadala ng Panginoon si Jesus para iligtas tayo. Ginawan niya ng paraan ang ating pagkakamali. So, meron tayong mga maoobserbahan na karakteristik ng ating Panginoon dito sa mga ginamit niyang tao. Unang-una, sabi kasi natin, dalawa yung matututuhan natin dito, yung kanyang lubos na kapangyarihan sa pag-aayos ng kaguluhan ng mundo at yung kanyang pag-aayos ng mga linya ng tao. At pangalawa, yung kanyang kabaitan. So makikita natin ang kabaitan ng Diyos sa pagpili sa isang ordinaryong babae. Sabi sa verse 16, naging anak ni Jacob si Jose, na asawa ni Maria, na siyang nagsilang kay Jesus, na tinawag na Kristo. Ngayon, si Maria, ordinaryo lang. Marami sa ating mga kaibigan, hindi makapaniwala na gagamit ng Panginoon ng isang ordinaryong babae lamang, na katulad din natin na makasalanan. Kaya anong nangyari, itong si Maria, parang itinaas na parang Diyos. Pero si Maria, katulad lang natin. At yun nga, kung gagamit ang Panginoon ng isang katulad ni Maria, gagamitin din niya tayo. Pero ito sa Maria, siguro medyo mabait siya, pero hindi makapaniwala ang mga tao na dito nagmula ang pagsilang ng Diyos at nung Mesayas. Kaya ginawa natin siya, karamihan sa inyo, galing dito sa paniniwalang ganito, na siya ay co-redemptrix. Si Maria daw, ano ba yung co-redemptrix? Redemption, ibig sabihin, hindi ka masasagip na kay Jesus lamang. Kailangan kasama si Maria. Ginawa natin siyang co-mediatrix. Ibig sabihin, hindi ka, yung mediation, hindi ka pwedeng mag-pray kay Jesus ng straight, kailangan dumaan ka muna kay Maria sapagkat siya ay divine. At siya rin ay virgin, perpetual. Di ba pinag-aralan natin last week si James, kapatid ni Jesus? Pero makikita natin na ang Panginoon ay napakabait, napakamauwain sa paggamit niya kay Maria. Pangalawa, makikita natin ang kabaitan ng Diyos paggamit sa makakasalanan sa pagpili sa dalawang super na makasalanang lalaki. Tagalog naman yung super, no? Super na makasalanan, nakita mo dun sa verse 1, di ba? Si Abraham, kilala niyo ba si Abraham? Ano ba si Abraham? Father of faith yan, pero ano bang ginawa ni Abraham? Makasalanan ba si Abraham?
Anong ginawa niya? Sinipingan niya yung kanyang katulong, si Hagar. Di ba? Adultery. Ano pa? Si Abraham, sinungaling. Nakalagay sa Bible yan. Si David, kilala mo ba si David? Anong ginawa ni David? Anong pinakasikat na ginawa ni David? Imbis na nasa gera, namamasyal sa bubong. Tapos may nakita siya. Naliligo, taking a bath. She ba? Di ba? Bath. She ba? Hindi ako makapaniwala. May naliligo, magandang babae. That's David, na pinagsimulan ng royal blood ng Messiah. Di mo ang Panginoon, ano? Pinatawag niya ngayon si Bathsheba dun sa kanyang mga sundalo. Sabi nung mga sundalo niya, Sir, nandito na po yung nakita niyang chick, naliligo. Sabi niya, siya ba? Oh, siya na nga po. Tapos ano nangyari? Nakiapid ang David. Tandaan niyo, ha? This is the line of the Messiah. Okay? Kasi alam niyo, kaya natin pinag-aaralan ng ganito ang Bible para makilala mo ang Panginoon. That's why we study the Bible. Ano? So ngayon, nakisiping siya. Tapos, sinong asawa ni Bathsheba? Si Uriah. Matapat niyang general. Anong ginawa niya kay Uriah? Ha? Pinatay niya. So, murderer, adulterer, that's David na naandito sa bukana ng line of the Savior. Nakikita mo yung ginagamit ng Panginoon? Tandaan nyo, yung nagsulat, sino yung nagsulat ng Mateo? Tax collector. Tapos yung mga nakalinya, mga ordinaryo at mga makakasalanan. O, sabi nila, wala daw tayong makukuha dito sa lineage. Aba, marami po tayong makikita. What God's mind is when it comes to His people. Pangatlo, makikita din natin ang kabaitan ng Diyos sa tatlong kapanahunan ng kanyang mga pinili, sa kanyang mga tao, dun sa mga napili niya. Today, the church is His people. Na makikita mo, kahit kadaming-daming palpak, kahit tinanggihan ng Israel ang Mesayas, kahit napakamakakasalanan ng mga napili ng Diyos, ginabayan pa rin ng Panginoon ng Israel at tinupad ang kanyang mga pangako. Sabi sa verse 17 ng ating talata, sumakatuwid, may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakabihag sa mga Israelita sa Babylonia at 14 din mula sa pagkakabihag sa Babylonia hanggang kay Kristo. So yung unang kapanahonan, era, from Abraham to David. Ito yung period ng mga patriarchs. Ito yung mga tatay ng pananampalataya. Ito yung sila Abraham, si Isaac, si Jacob, si Joseph. Ito yung period ng mga hukom, mga judges. Ito yung pinakamagandang period. Ito yung mga tatay ng pananampalataya. At nakita natin kung kahit mga sinungaling sila Abraham at mahihina ang pananampalataya, sila ay nagamit. Yung pangalawang kapanahunan, ito yung from David to the captivity sa Babylonia. Ayaw ng mga Israelita na Diyos ang mamuno sa kanila, kaya mga taong hari ang pinili nila. Ito yung ikalawang kapanahunan at makikita mo rin ang gabay ng Panginoon dito. Makikita mo ang napakaraming hari at mga hukom, merong mga mababait na hari, pero karamihan mga masasama pa rin. Paminsan-minsan, makikita mo yung mga mabubuting hari dito sa kapanahunan na to, pero bihira. Si Hezekiah, si Jehoshaphat, si Josiah, ito yung mabubuting hari. Pero karamihan suwail sa Panginoon. Yung mga pangalan ng mga masasamang hari ay sila Rehoboam, sila Manase. At itong hari na to, nasa pangalan pa lang, alam mo masama na, si Haring Ahas. Di ba? Haring Ahas. Napakasasama, and yet, diyan sa linyang yan, dumaan ang tagapagligtas ng mundo. Yung pangatlong kapanahunan, mula sa patriarch, sa mga hari, at yung pangatlo na na-mention dito sa verse 17, mula sa captivity sa Babylonia, papunta kay Kristo. Yun yung binasa natin kaninang pagkahaba-haba ng mga pangalan. Tatlong kapanahunan. Yang
kapanahunan ng from captivity to Christ, ito wala tayong masyadong alam dito. Alam natin yung mga pangalan kasi nga may record, pero hindi natin alam ang mga ginawa nila. Alam lang natin na ang moralidad sa Israel ay pabaksak ng pabaksak. Teka muna, commercial. Bakit natin pinag-aaralan ito muli? Kasi yung buhay natin maiksi lang, di ba? Di ba? 80 years ang buhay ng tao. Kung mahilig ka sa crispy pata, 40 pa lang, namumuro ka na. Ngayon, pag nagdududa ka sa takbo ng buhay mo, pero sumasamba ka kay Jesus, tatandaan mo na mula sa simula ng panahon hanggang sa huli, kontrolado niya lahat yan. Sa dami ng kapalpakan ng Israel at sa kapalpakan ng mga hari, ng mga David, ng mga Abraham, nangyayari pa rin ang gusto ng Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Napaka-importante niyang katotohanan. God is sovereign. Iisipin mo, 80 years old, crispy pata eater, 40 years old, tapos nag-aalala ka, baka hindi makontrol ng Panginoon yung buhay mo. Pero makita mo, pag pinag-aralan mo yung mga kapanahunan na yan, yung gusto pa rin ng Panginoon ang mangyayari. Siya ay hari ng kabaitan. Siya ay hari ng lubos na kapangyarihan. Ang sabi nila, ano daw pagkakaiba? Narinig niyo ba yung katagang divine providence? Ano ba sa Tagalog yun? Yung galaw ng Panginoon, dalawang klase. Yung galaw ng Panginoon sa tao. Yung isa, tinatawag na miracle. Ano sa Tagalog yung miracle? Buti naman, alam nyo. Miracle, mirakulo, di ba? Alam mo yung dalawang klase ang galaw ng Panginoon sa kasaysayan at sa kanyang mga tao sa mundo. Una, yung miracle. Pag sinabi ng Lord, mahati ang dagat. Ano nangyari sa dagat? Nahati. Di ba? So, yun yung miracle. That's God. Pero yung isa, divine providence. Yun yung may gagawin siya sa buhay mo. Sasabihin niya, gagawin ko, ipapanganak ng 1955, yung mapapangasawa mo, Day. Ha? At siya, idadaan ko siya sa mga eksperyensya na perfect siya sa'yo, Day. Ha? Inaayos niya yung mangyayari sa buhay mo, libo-libong mga pangyayari para pagdating ng January 7, makikilala mo yung iyong boyfriend. O, 1995, pumasok ka sa isang simbahan, nalilito ka, ang dami mong problema, may nag-present ng ebanghelyo at tumanggap ka. Inayos lahat ng Panginoon yun. That's divine providence. Yan ang Diyos na nakokontrol niya yung libo-libong pangyayari at ikaw ang nasa isip niya. Yan ang ipinapakita dito sa chronology. Andiyan pa po ba tayo? At ito, hindi ito katang-isip. Isinulat sa Bible. These are recorded history. At isa pa makikita mo na ang Panginoon, talagang maparaan. Puro paraan para matupad yung kanyang plano sa ating buhay. Alam mo minsan, ang mga Kristiyano, lahat naman tayo mahal natin ng Diyos. Lahat naman tayo naniniwala na lubos na makapangyarihan ng Diyos, di ba? Pero bakit ka minsan nanghihina ang loob bilang Kristiyano? Isipin mo. Sinabi mo, Lord, talagang pasensya ka na sa akin, Lord. Ito yung bigkas ng tunay na mananampalataya to. Lord, pasensya ka na. Ang dami ko nang narinig, and yet, nawawalan pa rin po ako ng pasensya. Di ba? Minsan, nakakapagmura pa rin ako sa galit. Minsan, nakakalimot ako. Pasensya ka na, Lord. Maya-maya, nadi-discourage ka na. Hindi mo sinasabi na, kahit ganito ako, magsisilang ako, He who began a good work in me, yung nagsimula ng magandang gawa, kahit ano mangyari, gaganapin niya ako. Hindi iniisip mo eh. Iniisip mo, oo, matapat ang Diyos, pero ako hindi. Ito na si Taning. Oo nga. Ang hina mo. Di ba? Makasalanan. Kasi the great accuse, isipin niyo mabuti. Di ba ganun na nangyayari? Parang iniisip mo, lubos na makapangyarihan ng Diyos, pero ako lubos na makasalanan, so, ang galing kong makasalanan. Nawawala sa plano dahil sa akin. Abay, sobrang galing mo. Makikita mo dito na kahit pumalpa ka, basta iyakin ka lang. Si David iyakin yan. Alam niyo po ba yan? Si David, nung sabi sa kanya ni Nathan, ikaw yung nagkasala. Sabi ni David, ako nga po. Sinulat niya yung Psalm 51. Sabi niya, have mercy upon me against you and you alone. So pag ikaw ay Kristiyanong palpak, lahat naman tayo. Di ba? Pero araw-araw nagkukumpisal ka, alam mo, itatama ng Diyos yung buhay mo. Kung meron kang anak na nagre-rebellion, pero mahal mo si Lord,
kaya niyang kontrolin yung anak mo eh. Pag may asawa ka na nangangalo niya, kayang patayin. Ay, hindi. Sorry. Kaya niyang pwede niyang patirin yun para mauntog. Ha? Kung meron kang financial na problema, di ba? Sabi ng Lord, unang-una, there is no temptation given you. Unang-una, susukatin ko yan. Ha? Pag may dumating na problema sa'yo, tinimbang ko yan. O yan, pwede kay EJ yan, palalakasin ka yan. Andiyan pa po ba tayo? Yan ang kahalagahan na nakikita mo, yung galaw ng Panginoon sa Biblia. Sa pagwawakas po, ibig sabihin, meron pa tayong 25 minutes. Makikita natin dito sa linya ng Mesaya, ang kabaitan ng Diyos, ang lubos niyang kapangyarihan, sa 4 na babaeng isinama niya sa linya ng hari. Doon sa kahaba-haba ng binasa natin na salinlahi, mula kay Abraham, halos ilan yun? 45 lolo yata yung binasa natin, hindi ba? Napakahaba. Siguro hindi nyo kilala yung lolo ng lolo nyo, no? Kilala nyo? Ito, may ikukumpisal ako sa inyo. Sinabi ng tatay ko to. Hindi ko kayo mabibigla dito. Yung aking palang kalolololo, andito yung misis ko, alam niya nangyari ito. Yung aking palang kalolololohan ay full-blooded Spanish priest. Ngayon, alam niyo na bakit ganito po ang dating natin. Ibig sabihin, 90% po pala ng aking lahi ay Spanish. 90% down. 90%. From the neck down. And yung ulo yung Pilipino. Pero kita niyo yung salinlahi dito sa Bible na tetrace. Pero dito makikita natin na sa buong linya na yan, doon sa linya ng hari, 5 babae lang ang na-mention. Kasama si Mary. Yung 4, pag-aaralan natin sa ating pagwawakas. Sapagkat makikita mo dito, hindi lamang ang lubos na kapangyarihan ng Panginoon sa bawat henerasyon mo. Kasi kaduktong ka dito eh. Spiritual heritage mo to, alam mo ba yun? You're in the line of Abraham. Kasama ka dun sa pangako na kasindami ng bituin at kasindami ng buhangin sa dagat ang iyong magiging mga anak. Kasama ka doon. Wala ka man sa dugo ni Abraham, pero nasa linya ka spiritually. Tingnan natin yung 4 na babae na nasa linya, sapagkat napaka-interesting po. Sabi sa verse 3, naging anak ni Judah kay Tamar, sina Perez at Zerah. Kilala niyo po ba si Tamar? Babasahin ko sa inyo, ha? Mag-i-experiment po ako, no? Babasahin ko sa inyo yung Genesis 38, 13 to 18, pero mabilis. Kasi ayokong ikwento lang sa inyo. Gusto ko basahin ko kung sino si Tamar. Nasa Genesis 38, 13 to 18 siya. Babasahin ko po siya lang mabilis. Sabihin niyo sa akin kung naintindihan niyo, ha? Para makilala natin siya. Sabi sa Genesis 38, 13 to 18, samantala may nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timnat ang kanyang biyanan upang gupitan ng balahibo ang mga tupa nito. So itong si Tamar, may asawa na matay. At itong itong biyanan niya ay, sabi, pupunta ron, dadaan sa'yo. Pagkarinig nito, hinubad niya ang kanyang damit panluksa. Nagtalokbong siya at naupo sa pagpasok sa Inaim. Bayang nagdadaan patungo sa Timnat. Dadaan yung biyanan mo, alam mo yung ginawa niya? Nung unang panahon, pag inilagay mo yung damit na may talokbong, alam mo ibig sabihin nun? Prostitute. Inaabangan niya yung biyanan niya. This is in the line of the Messiah. Ginawa niya ito sapagkat alam niyang binata na si Sela, ngunit hindi pa sila ikinakasal ng kanyang biyanan. Nakita ni Huda, ito yung biyanan niya, si Huda. Nakita ni Huda si Tamar, inakala ni Huda na ito isang babaeng nagbebenta ng aliw sapagkat may takip ang mukha. Lumapit siya at inalok ang babae na makipagtalik sa kanya. Hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. Sabi ni Tamar, ano ang ibabayad mo sa akin? Sabi niya. Tanong ng babae, sumagot si Huda, padadalang kita ng isang batang kambing. Payag ako, sabi ng babae, kung bibigyan mo ako ng isang sangla hanggang hindi ko tinatanggap ang ipinapadala mo. Utang. Sabi, anong listahan? Ano ang sanglang gusto mo? Tanong ni Huda. Sumagot siya, ang iyong singsing na pantatak, yung signet, kasama ang kadena at ang tungkod mo. Para sa nagsanla kay Louis Leher. Ano? Ibinigay niya ang hiningi ng babae at sila'y nagsiping. Nagdalang tao si Tamar
Pagkatapos, umuwi siya at inalis ang kanyang talukbong at isinuot muli ang kanyang damit panluksa. This is verse 3 of the line of the Messiah. Si Judah, inanakan si Tamar, incest. Alam mo incest? Magkamag-anak. At ang naging anak ay ang si Perez at si Zerah. Zerah ang kanilang buhay. One of the 4 women in the Bible, incest. At nakita mo, nagluluksa pa, nagbenta na siya, at ang binentahan niya pa, yung kanyang biyenan. Kaya tinawag po natin na itong chapter 1 is a message on grace. Sa kabaitan ng Panginoon. Di ba, dapat pinutol niya na, grabe itong mga linya na to. Alam mo, I like this kasi nakikilala ko si Lord. Alam mo, minsan tayo, ang lupit natin sa sarili natin. Ako, di na ako karapat-dapat. Hindi mo alam, oo, matindi kang makasalanan, pero mas matindi ang mauwain mong Diyos na gumagamit ng mga taong ganito. So, yun yung una. Pangalawang babae. Sa 4, tandaan nyo, ilang generasyon yun? Halos 50 generation, 4 na babae. Yun yung una, si Tamar. Tinamaran ng ano yan ng mga kasalanan niya mga yan. Okay. So, yung pangalawa, basahin natin sa verse 3 pa rin. Naging anak ni Judah kay Tamar, sina Perez at Zerah. Naging anak ni Perez si Hezron at naging anak ni Hezron si Aram. Naging anak ni Aram si Aminadab, naging anak ni Aminadab si Naason at naging anak ni Naason si Salmon. Ito na. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. Pag sinabi ko sa iyo na Rahab, ano yung susunod na dalawang katagang sasabihin? Rahab the prostitute. Prostitute na naman. Na naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed. So makikita mo, another bad lady. Kaya kita mo to so far halos tapos na yung message natin. Pinag-aaralan natin yung line ng Messiah. Yung sumulat ng Matthew na nag-i-introduce sa mga Hudyo at sa mundo ng Diyos na tagapagligtas. Sino? Si Matthew. Ano si Matthew? Tax collector. Makapili, karimari-marim na tao. Traidor. Tapos, yung mga binabasa natin, mga adulterer, si David, si Abraham, mamamatay tao. At ngayon, yung mga babae, so far, 2, prostitute at incest. Alam mo sa Tagalog yung incest? Huwag na lang. Sa mapakinggan. Okay, so yun yung pangalawa, si Tamar at saka si Rahab. Yung pangatlo, iniisa-isa natin. Verse 5, naging anak ni Salmon kay Rahab, si Boaz. Ayan, medyo kilala niyo si Boaz, di ba? He's a very good man. At naging anak ni Boaz kay Ruth. Wow, ganda nitong linya na to, si Ruth. Di ba? Ruth, kilala niyo si Ruth, di ba? Masunurin yan. Iniwanan niya yung kanyang mga kamag-anak para sumunod sa Panginoon. Di ba? Ang ganda ng story ni Ruth. Sino dito ang pangalan Ruth? Godly woman yan. Sino pangalan Ruth? Kasi meron ako mga kaibigan, Ruth, very godly. Sino dito ang pangalan? Rahab. Di ba? Palta mo yung pangalan mo, ha? Rahab Pero sino ba si Ruth? Sino ba si Ruth? Ba't siya nasa linya ng Messiah? Naintindihan niyo ba yung binasa ko mabilis kanina? Ganda siya, no? Interesting kasi parang telenovela. Biro mo, biyanan mo, inabangan mo. Ito, babasahin ko sa inyo kung sino si Ruth. Baka hindi nyo alam to. Si Ruth ay nasa Genesis 19:30. Ito yung linya ni Ruth. Okay, babasahin ko sa inyo. Ready na ba kayo? Say amen. Ito ang linya ni Ruth na nasa linya ng Messiah. Sa takot ni Lot. Kilala nyo si Lot, di ba? Sila Lot. Dahil sila ay maraming kalaban, sila ay na-exile. Sa takot ni Lot na manatili sa Zoar, sila ng 2 niyang anak na babae ay umakyat sa kuburulan at nanirahan sa isang yungib doon. So nag-exile sila, yung 2 niyang anak na babae. Minsan, nag-usap ang magkapatid na babae, sinabi na nakatatanda, ate, wala ko sa Bible yun, dinagdag ko lang, ate, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na ang ating ama at maaaring hindi na tayo magkaanak. Kasi na-exile sila, lumabas na sila .
wala na silang mga kasama. Nung unang panahon, at ito rin siguro yung dahilan ni Tamar, pag hindi ka nagkaanak at babae ka, patay ka. Walang mag-aalaga sa'yo, homeless ka. Kaya gustong-gusto nila magkaanak kahit sa maling pamamaraan. Nandiyan pa kayo? Anong ginawa nito magkapatid? Ito, verse 32 ng Genesis 19. Mabuti pa, sabi ng magkapatid, lasingin natin ang ating tatay at ating sipingan para magkaanak tayo. Incest na naman. Nilasingan nila ang kanilang ama ng gabing iyon. Sa kalasingan ni Lot, hindi niya namalayan nakipagtalik siya sa anak niyang panganay. Kinabukasan sinabi ng pangalay sa bunso, kagabi sumiping ako sa ating ama. Lasingin natin siyang uli mamaya at ikaw naman ang sumiping nang pareho tayong magkaanak. Nakakadiri, ano? Alam niyo kung sa Pilipinas, yung ganito, di ba? Nakukulong yung mga ganito eh. Nilasingan nila uli si Lot ng gabing iyon at ang bunso naman ang sumiping. Tulad ng dati, hindi namalayan ni Lot ang kanyang pakikipagtalik dahil sa kalasingan. Bunga nito, kapwa, nagdalang tao magkapatid. Nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. Siya ang ninuno ng mga Moabita ngayon. Lalaki rin ang naging anak ng bunso at tinawag naman nitong Ben-Ami. Siya naman ang ninuno ng mga Amonita. So, ang anak ng panganay ay Moab. Ang Moabites at saka ang Ammonites, ang pinakamatinding kalaban ng Israel. Yan yung inubos ng Panginoon niyang lahi na yan. Ruth was a Moabite. Nasa linya ng karimari-marim na lahi, nasa linya ng matinding kalaban ng Israel. In fact, ang tindi ng sumpa ng Panginoon sa mga Moabita, sa Deuteronomy 23:3, talagang isinumpa siya upang malipol. In fact, napakaraming bayan ang nalipol na kalaban ng Diyos. Yung mga Jebusite, Ammonite, Perizzite, Canaanite, Kenizzites, lahat yan wala, pero ang daming Israelite. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay lubos na makapangyarihan. Kinukupkup niya ang mga tao. At itong si Ruth ay isang Moabite, pero siya ay ginamit pa rin ng Panginoon. Anong implikasyon sa atin ito? Ang Diyos natin ay kontrolado ang lahat at siya ay maawain at mahabagin sa kanyang mga napili. At kasama ka sa napili. So kahit ano nangyayari sa buhay mo, magsisi ka lang, humingi ka lang ng tawad sa Panginoon, maging makadiyos ka lang, aayusin niya. Andiyan pa kayo? That's the God. Yan ang ini-introduce sa atin dito sa Mateo. Huli. Lady number 4. Verse 6. Iniisa-isa natin yung linya. And Jesse, naging anak ni Jesse, kasi sabi natin, si Boaz, naging anak ni Boaz kay Ruth, si Obed, at naging anak ni Obed, si Jesse. At naging anak ni Jesse, so Ruth, the Moabite, became the grandmother of King David. Alam mo, natutuwa ako dyan. Kasi alam mo minsan, napaka-discouraged na natin, di ba? Pero makikita mo sa history ng Panginoon, sa kasaysayan ng kanyang paglikha at paggalaw sa mundo, ginagamit niya yung mga katulad natin na hindi, nako, galit na galit ang mga Hudyo kasi ang mga Hudyo, very proud sila. Pero ang mga ginamit, mga alien at mga makakasalanan. Tuloy natin, ang huli, naging anak ni Jesse, si Haring David, at naging anak ni David sa asawa ni Urias, si Solomon. Ito na yung royal blood. Sino yung tinutukoy na asawa ni Urias? Sino ba yan? Si Bathsheba. Yung kinuwento ko sa inyo kanina, yung sabi ni David nung dinala, Bathsheba? Kasi, nakiapid siya kay David. At siya ang pinagmulan ng royal blood ng Messiah. So far, pinag-aralan natin, dalawang harlot. Alam niyo yung harlot?
harlot. Pag may tumawag sa'yo, harlot. Prostitute ang ibig sabihin nun. Yung isa ay galing sa incest, yung isa ay galing sa kalaban, at yung isa ay adulteress. Ano sa tingin mo ang mensahe? Ang Diyos ay napakabait. Ang Diyos ay lubos na makapangyarihan. Siya ay kaibigan ng mga makakasalanan. Siya ay mag-aayos ng kahit anong kamalian. Kahit anong nangyayari sa ating buhay, kaya niya itong ituwid at kaya niya tayong biyayaan. Sa pagwawakas ng panalangin, nihilingin ko lahat ay yumuko. Kung meron ka mga problema sa buhay mo, hindi mo maipaliwanag, parang wala ng pag-asa, imbis na isipin mong mabuti at bigyan ng mga nakaliligalig na pag-iisip ang sitwasyon mo, ang isipin mo ang Panginoon mo. Isipin mo kung sino siya, kung gaano siya makapangyarihan at gaano siya kabait. At sana dahil dyan, magkaroon ka ng lakas ng loob na magkaroon ng pag-asa. Sapagkat kahit na masama ang mga sitwasyon, ngunit ikaw ay nakakapagdiwang at nasasabi mong, hindi ko gusto yung nangyayari. Masama ang loob ko, masakit, naghihirap ako. Pero alam mo, sa kahuli-hulihan nito, alam ko, ang Diyos pa rin ang maggaganap ng mabuti para sa akin. Alam mo, pag ganyan ang ugali ng Kristiyano, yan ang nagbibigay luwalhati sa Kanya. Na kahit hindi maganda ang mga pangyayari, lumalabas pa rin ang ating pananampalataya. Kung nagpupuri ka at lahat ay maayos, maganda yun. Pero nagpupuri ka na ang lahat ay nakalilito, ibig sabihin yan, siya ay kilala mo. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa mga nabasa namin. Mahirap naman pong ipaliwanag itong mga bagay na ito. Nakikilala namin kung sino ka. Salamat, Panginoon, na mula kay Abraham, dumaan kay David, kay Solomon, kay Nathan, kay Joseph, kay Mary, papunta sa amin, nakita namin, Panginoon, na talagang mga paborito mong tao yung mga hindi perpekto. At kami yan, Panginoon. Salamat po at sinagip mo kami. Salamat po sa paghingi namin ng tawad sa inyo. Kami itinutuwid mo. Salamat sa pangako mo sa amin na kung ano yung sinimulan, yun igaganapin mo sa aming buhay. Lakasan mo aming loob, hindi dahil kami malakas, kundi sapagkat ikaw ay malakas. Bigyan mo po kami ng pagkagutom, na basahin na aming Biblia para aming makilala ang Diyos na aming pinaglilingkuran, upang kami po ay maging matapang na humarap sa paghihirap sa buhay. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginamit mo, at salamat din, Panginoon, na ang pangakong yan ay para sa akin din. We love you, Lord. Help us to read your word day and night. Sa pangalan ni Jesus, ito aming panalangin, at lahat ay nagsabi ng Amen at Amen. Ibigay natin ang ating palakpakan sa ating Panginoon.